Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege ng opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita. Salita po ng ating Panginoon na patuloy magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na magbibigay ng sapat na kalaman patungkol sa kanyang kalooban. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po, sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, Love is an Action Words, o ang pag-ibig ay may salitang may kaakibat na gawa. Ayan po. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos na ang pag-ibig ay is not about feelings and emotion, but love is an action words. Ang pag-ibig po daw ay hindi po bumabase sa iyong nararamdaman, sa iyong emotion. Hindi lang po doon dapat sinushow ang pag-ibig. Dapat po, ang pag-ibig ay may kaakibat po na gawa. Ang pag-ibig ay may kaakibat na pagkilos o gawa. Marami po kasing hindi nakakaalam kung ano talaga ang tunay na meaning ng pag-ibig. Kaya maraming tao na hindi nababago at pag sinishare mo ang katotohanan, they refuse the truth at lagi nilang sasabihin, God is love. Example, kapag sinishare sa mga taong hindi alam ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ayan po. Kasi po, pag sinishare po yung salita ng Diyos o yung the truth sa mga taong ayaw pong o hindi po alam yung tunay na meaning ng pag-ibig, ay hindi po nila tinatanggap kapag lagi lang po nilang sasabihin pag sinishare mo si Lord sa kanila na sinasabi mo na mali yung ginagawa nila, na hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa nila, lagi nilang sasabihin nang huhusga ka. Hindi mo ba alam na ang Diyos ay pag-ibig, sabi nila. Pero hindi po nila alam na ang Diyos natin, tunay nga po na napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero ang pag-ibig po ay lagi po natin tatandaan na may kaakibat na gawa. Ang pag-ibig ay isang salita na may kaakibat na gawa. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Mahal niya po tayo. Tunay po yun na mahal tayo ng Diyos. Pero sa kaakibat po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, meron po siyang kaakibat na pagdidisiplina, pagtutuwid at katotohanan. Yan po yung isang sangkap ng pag-ibig na meron pong katotohanan. Kaya po, nasusulat po sa salita ng ating Panginoong Diyos na dinidisiplina po ng ating Panginoong Diyos ang mga taong mahal niya. Yan. May kaakibat po na action yung pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi po God is love lang. Tandaan po natin, God is love and God is just. Tandaan po natin yan. Kaya po sa mga tao na hindi po alam yung tunay na kahulugan o meaning ng pag-ibig, talaga pong sila po ay hindi po mababago at hindi po makakalaya dun sa kasinungalingan na kanilang pinanghahawakan. Example po, pag isi-share po ang words of God sa mga LGBT, di ba? Kapag sinasabi mong, hindi kalooban ng Diyos yan, o hindi katanggap-tanggap kay Lord yan, agad po nilang sasabihin, hinuhusgahan mo kami. Di ba? Ang Diyos ay pag-ibig. Yan po, lagi nilang bunga dyan, pero hindi nila alam. Ang pag-ibig po ay may sangkap na katotohanan at ang Diyos po natin ay katotohanan. Ayan po, nasulat po sa 1 Corinthians, ito, para po malaman natin na ang pag-ibig ay is not emotion or is not based in our feelings, but love is an action words. Ayan po. Ito po, 1 Corinthians chapter 13, verse 6. Ang pag-ibig, sabi niya, ito po, isa pong sangkap ng pag-ibig, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Yan po, isang sangkap pa lang po ng pag-ibig yan. Hindi po daw ito natutuwa sa masama, sa halip nagagalak ito sa katotohanan. Kaya ang Diyos natin, kahit sabihin po natin na punong-puno at wagas ang pag-ibig niya sa atin, ngunit kapag mali pa rin at hindi pa rin na ayon sa kanyang kalooban, tayo po ay itutuwid at itutuwid ng Diyos. Kaya po, pag sinasabi nilang God is love, naghuhusga kayo, hindi po kami nang huhusga sa mga taong sinisharean po namin ng katotohanan o salita ng Diyos. Mahal po namin kayo.
Kaya po nais po namin iparating sa inyo na nais po kayong palayain ng Diyos sa anumang mga bagay na nagdidisib sa inyo o nag-aalipin na kasalanan sa inyo. Yan po yung katotohanan. Kaya po, totoo, ang Diyos ay mapagmahal. Pero, tandaan po natin, kakibat po ng pagmamahal ng Diyos, ay wag po nating kakalimutan din, ang Diyos ay makatarungan at ang Diyos ay katotohanan. Ito po ang nasusulat sa 1 Corinthians chapter 3:17. Ito po ang nasulat. Sabi niya po, bakit po love is an action words? Ito po. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, sinasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? O mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ayan po. Ito para pong example to. Sabi niya, pag may nakita ka bang nangangailangan at hindi mo ito itinulungan, pero sinasabi mong, ay naawa ako sa kanya, pero hindi ka naman nagbibigay ng tulong at gumagawa. Pagmamahal ba yon? Parang ganun po yung example. Kaya po, yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi lang po siya na naawa sa atin, nahabag sa atin, pero nais niya rin pong kumilos ang Diyos sa atin upang tayo po ay mabago. Di po ba? Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yung pag-ibig ay may kaakibat na gawa. Ang pag-ibig ay hindi lang po siya based on emotion and feelings. Kaya po sa mga yan po sa mga LGBT, kapag isinishare po to, based on emotion and feelings po yung sinasabi nila na God is love, pero hindi po nila alam na ang Diyos ay makatarungan din at ang Diyos ay katotohanan. Kaya po, to be close, Jesus said, ito po sa verse 1, chapter 2, verse 5, sabi nga po, ito, totoo pong mahal tayo ng Diyos, pero dapat po, meron po tayong aksyon na tayong nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Kailangan po din natin mag-return ng pagmamahal. Kaya po, love is an action words. Kailangan din po na hindi lang ikaw yung mahal ng Diyos. Kailangan both kayong nagmamahalan. Di po ba para sa isang marriage, hindi lang pwedeng isa yung nagmamahal. Kailangan both kayo na nagmamahal sa bawat isa't isa para masabi mong tunay at wagas yung pagmamahal mo. Ito po, 1 Corinthians chapter 2:5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos, sabi po, ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito natin nalalaman natin na tayo talagang sa Kanya. Uulitin ko po, verse 1, chapter 2, verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, malalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Ayan po, sabi po sa binasa po natin na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay yung mga taong tumutupad sa Kanyang mga salita. Ayan po. Kaya po, love is an action words. Love is not a feeling or not an emotion only. Kaya po, kapag po sinabi mong God is love, kailangan po, ikaw rin ay patuloy mo ring mahalin yung Diyos. At mapapatunayan mo lang na mahal mong Diyos kapag tinutupad mo ang Kanyang salita at ginagawa ito. Kaya po sa mumunting mensaheng pinatalo po sa atin ng dakilang Diyos na banal, patuloy pong ibinabalik ko sa lahat ng papuri sa Kanya at pasalamat pagdakila sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.